makikita natin itong sa Galatians chapter 5 verse 17, sinasabi po doon, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag inyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Sa NIV po, for the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So binibigyan po tayo ng paalala sa verse na ang laman ay kung minsan kung tayo ay hindi natin sa Diyos, masyado siyang malakas, masyado siyang naging mas malakas yung part niya para magkaroon tayo ng desisyon sa buhay na hindi makakabuti para sa atin. Katulad nga po na sinasabi dito na lagi silang magkalaban. So bali, ano yung amin natin? Ano yung susundin po natin? Sinasabi ng ating spirit, no. Pero ang gusto ng ating flesh, gusto mong makamit yung bagay na yon. So yun po yung ating isasaalang-alang at ating titingnan kung ang decision pa natin gagawin ay naaayon sa laman or naaayon sa Espiritu. The Word will pull you in different direction. So kung dito naman, dito nga dahil sa liputan to, ang dami nating mga ginagawa, ang dami nating distractions para makapag-decide. Special na lang kapag kapag sisimba, maraming dahilan. Kung minsan tinataman, minsan ay may lakad kami pala ng friends ko. So, ang pipiliin ko, Alam ko minsan, ang katulad din nito po, nagkaroon ako ng schedule para mag-share. So, minsan sabi ko, ano ba ito? Makakaya pa ba ito? Tapos habang nagkagawa ko ng lesson, at the same time, natututo rin pala ako sa mga ginagawa ko. So, yun yung parang decision ko na nabigyan ng chance na yung sarili ko, mas matuto pa ng mas marami dun sa salita ng Diyos. Hindi yung nakikinig lang ako na parang, kasi iba po kasi yung nakikinig sa nag-aaral. Kapag nakikinig ka, parang relax ka na lang eh. Kapag natuto tayo bawat isa na mag-aral, kahit kunwari sa bahay, mag-search tayo kung hindi natin, kung wala tayong mga memorized na Bible verse, search lang natin, i-check natin kung ano ba yung tungkol dito sa faith, ganyan. Kasi i-double check natin dun sa mga sinerge natin, at tama ba ito? Tama na yan. So hanggang sa nag-research nga ako, hanggang lumayo na ako, Parang napasarap ako sa pag-search. So ganun din sana yung nawa ay magkaroon po ang bawat isa na magkaroon ng eagerness talaga na mag-search ng scripture. Kasi dahil dito magkakaroon tayo ng mga maraming pointers na makaka-apekto sa ating decision sa buhay. Ito po sa Matthew 7, sinasabi po dito, verse 13-14, enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and the broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in threat. 14, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth into life, and few there be that find it. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan, at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang do'y nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daan patungo sa buhay,
at kakaunti ang nagkasumpong doon. So may mga ipinapakita po dito sa mga verse po na ito, nire-remind tayo na sa lahat ng decision na natin, magkaroon tayo ng pag-iisip na ito ba ay makakabuti sa atin? Ito ba ay nakaroon ba ako ng eternal life? Kasi po sinasabi nga po dito na masyadong makipot yung daan. So may mga bagay kasi mga kapatid na kung tayo isang Kristiyano, may mga bagay na maraming bawal, maraming hindi dapat gawin, na kung saan nga, yung sinasabi ko kanina, yung ating katawan is hinihila tayo na mag-decision na gawin ito. So ito nga pong medyo mahirap, pero kaya-kaya nun, kasi nga sabi ng Panginoong Diyos, lahat naman ng utos ay magaan na kaya-kaya natin. Making the right choice bring blessings. So yung katulad kanina, yung kung sa mga example ko, katulad ng kina Moses nga, nagbigay ng mga blessings sa kanila. At sinasabi ko dito na kung pipiliin natin yung tamang decision sa buhay, magkakaroon tayo ng eternal reward, fulfillment, peace, blessings. Yan. At sabi ko nga sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3, sinasabi po doon na mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga kasamaan, ni nakaupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kung ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at ang kautusan niya ay nabubuhay siya sa araw at gabi. Sa 3, at siya ay nagiging parang punong kahoy na itinatanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, at ang kanyang dahon naway hindi malanta, at anumang kaniyang gawain ay giginhawa. So pinapakita ko dito sa mga verses nito na kung pipiliin natin yung tamang decision natin sa buhay, yung pagiging pagsunod natin sa Panginoon, magbubunga ito ng blessings, hindi lang nga po sa atin, pati doon sa susunod na mga henerasyon sa atin, sa ating mga descendants. And 16, ito ang sinasabi dito sa Joshua 24 verse 15. At kung inaakala niyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na inyong ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon sa ilog, o ang Diyos ng mga Amareo na ang lupain nila ay inyong tinatahan. Ngunit sa ganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami roon. So, in-encourage tayo ng verse na ito na maging stick tayo sa Panginoong Diyos. Mag-serve lang tayo sa Kanya. Hindi lang yung magkakaroon pa tayo ng ibang pag-iisip na kumbaga magkakaroon pa ng conflict between sa atin at sa ating Panginoong Diyos. So maging tayo, kung parang pinapractice kasi natin na lang tayo nag-serve sa Panginoong Diyos, parang araw-araw or parang na siya, madali na lang gawin. Hindi na yung kung mahihirapan ka na gawin mga bagay na yun. In the last verse na po, ito na page na. And ito yung, ito yung mga questions. What do you serve? So, sino ba yung sinaserve natin sa buhay natin? Sino yung pinagsisilbihan natin sa mga desisyon natin sa buhay? Sino yung magiging magiging makakabuti pa to sa atin or makakasama? Make a clear decision to follow God. Good heart to be. So buong puso yung dapat pagpalo natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang yung kapag gusto mo lang, kapag natripan mo lang,